Mga ka-Clover, may isang sinaunang paniniwala na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng maraming tao na naniniwala sa enerhiya ng kalikasan, feng shui at mga lumang ritual ng kasaganaan. Ito ang isang simpleng gawain lamang, ngunit sinasabi ng marami na kapag ginawa mo ito sa tamang araw at may tamang intensyon, maaari itong magbukas ng pinto ng swerte, pera at magandang kapalaran sa iyong buhay. Ang gagawin lamang ay maglagay ng 3 dahon ng bay leaves sa isang pitaka sa gabi ng full moon o yung laurel. At sa taong 2026, ang full moon ng buwan ng Abril ay mangyayari sa April 2, 2026 na kilala rin sa ibang kultura bilang pink moon. Ito ang isa sa mga pinakamalakas na panahon ng enerhiya ng buwan, kung kailan sinasabing mas bukas ang daloy ng swerte at kasaganaan. Pero bago mo gawin ito, may isang simpleng ritual na kailangan mong gawin para mas maging epektibo ang kapangyarihan nito. At ito ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ayon sa mga paniniwala ng feng shui at mga lumang tradisyon, ang full moon ay simbolo ng kasaganaan at katuparan. Ito ang panahon kung kailan pinapalakas ang enerhiya ng buwan dahil buong-buo ang liwanag nito. Maraming espiritual na practitioner ang naniniwala na sa gabi ng full moon, mas mabilis matupad ang intensyon, mas malakas ang enerhiya ng manifestation, at mas bukas ang daloy ng swerte. Kaya hindi nakapagtataka na maraming ritual ng kasaganaan ang ginagawa tuwing full moon. Isa na nga dito ang paggamit ng bay leaves o dahon ng laurel. Ang bay leaves o laurel leaves ay matagal ng simbolo ng kasaganaan, tagumpay at proteksyon laban sa malas. Noong sinaunang panahon pa, ginagamit na ito sa mga ritual ng swerte. Sa ilang paniniwala, ang bay leaf ay may kakayahang mag-akit ng pera, mag-alis ng malas, magpalakas ng personal na enerhiya. Kaya kapag inilagay ito sa iyong pitaka, sinasabing inaakit nito ang enerhiya ng pera papunta sa iyo. Ngunit may isang mahalagang detalye. 3 dahon lamang ang dapat ilagay. Bakit 3 dahon? Ang numero 3 ay itinuturing na isang sagradong numero sa maraming paniniwala. Ito ay sumisimbolo sa balanse, pagkakaisa at kasaganaan. Kapag 3 dahon ng bay leaf ang pinagsama, sinasabing nagiging mas malakas ang enerhiya ng ritual. Para itong 3 pintuan ng swerte na sabay-sabay na bumubukas. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo ang simpleng ritual bago ninyo ilagay ang bay leaves sa inyong pitaka. Gawin ito sa gabi ng April 2, 2026 kapag maliwanag na ang buwan. Mas maganda kung makikita mo ang buwan sa langit. Kung hindi naman, ayos lang basta alam mong gabi ng full moon. Unang hakbang, maghanda ng 3 dahon ng bay leaves. Dapat buo, walang punit. Pagkatapos, ang iyong pitaka at isang maliit na kandila kung meron. Pangalawang hakbang, hawakan ng 3 dahon ng bay leaf gamit ang 2 kamay. Pagkatapos, isara ang iyong mga mata at isipin ng iyong nais na kasaganaan. Halimbawa, magandang negosyo, dagdag na kita o pera na darating sa iyong buhay. Ang pangatlong hakbang ay habang hawak ang bay leaves, sabihin ng 3 beses ng ganito: kasaganaan at swerte, pumasok sa aking buhay. Ang perang para sa akin ay kusang lalapit sa akin. 3 beses po sasabihin niyo yan. Pang-4 na hakbang, kung may kandila ka, sindihan ito at ilapit ng kaunti ang bay leaves sa liwanag nito. Hindi ito sinusunog. Ang ginagawa lamang ay pinapainitan ang liwanag bilang simbolo ng pag-activate ng enerhiya. Pang-5 hakbang, pagkatapos nito, ilagay ang 3 dahon ng bay leaf sa loob ng iyong pitaka.
Mas maganda kung ilalagay mo ito sa bahagi kung saan mo nilalagay ang pera. Ayon sa mga paniniwala, kapag ginawa mo ang ritual na ito sa gabi ng full moon, nagsisilbi itong magnet ng kasaganaan. Unti-unti nitong inaakit ang bagong oportunidad, bagong kita at mga swerte na hindi mo inaasahan. Maraming tao ang nagsasabi na pagkatapos nilang gawin ito, may mga bagay na biglang nangyayari sa kanilang buhay. Halimbawa, may dumating na sideline, may bagong oportunidad sa negosyo, o may perang dumarating na hindi nila inaasahan. At mas maganda po kung meron naman talaga kayong inaasahan na darating na malaking pera o blessing sa inyong buhay, mas mainam pong gawin ito para lalong lalakas at epektibo ang inyong pinapangarap na kasaganaan. Hindi ito magic na biglang yayaman ka kinabukasan. Ngunit sinasabing nagbubukas ito ng pinto ng swerte. Ngunit tandaan ninyo ito, ang ritual na ito ay tumutulong lamang sa enerhiya ng swerte. Kung ikaw ay tamad, walang sipag at walang ginagawa para umasenso, kahit anong pampaswerte ang ilagay mo sa iyong pitaka ay hindi rin ito gagana. Ang tunay na kasaganaan ay dumarating sa taong nagsusumikap, may tiyaga at marunong magpasalamat. May isa pang paalala ang mga matatanda tungkol dito. Kapag naglagay ka ng bay leaves sa iyong pitaka, huwag mo itong hayaang madurog o mapunit. Kapag nasira ang mga dahon, sinasabing nawawala ang enerhiya ng ritual. Mas mainam na palitan ito sa susunod na full moon kung sakaling masira na. Maging ako po, hindi ko po pinapawala ng bay leaves ang aking pitaka. Ito po yung aking pitaka. At meron po akong 3 bay leaves dito at meron din akong amulet or medalyon or anting-anting. Hindi ko po ito tinatanggal sa aking pitaka. Pero sa totoo lang po, hindi nawawala ng aking pitaka ng pera. Hindi naman sa pagmamayabang, pero naniniwala akong hindi kayo mawawala ng pera kapag meron kayong pampaswerte sa inyong pitaka gaya ng dahon ng bay leaves o kaya amulet or anting-anting. Pero kapag walang amulet, 3 bay leaves lang. Kapag meron din kayong amulet or anting-anting sa inyong pitaka, kailangan nyo rin po yung paarawan paminsan-minsan para ma-recharge po siya. Hindi yung lagi po siyang nakatago lang sa pitaka. At maganda rin na pasikatan nyo siya ng liwanag ng full moon kapag meron pong full moon. Arawan nyo siya sa araw ng Martes o kaya Huwebes. Yan po ang bonus tips ko po sa inyo kapag meron po kayong amulet or anting-anting sa inyong pitaka maliban sa bay leaves. Gaya ng sinabi ko, kung walang anting-anting or amulet ay 3 bay leaves lang. Ay napaka-epektibo po. Proven and tested ko na po ito. Sa dami po nating mga pampaswerte, hindi ko po alam kung ano sa mga iyon ang nagbibigay ng swerte sa akin. Basta lahat po ng pampaswerte ay ginagawa ko at pinaniniwalaan ko at yun po ay napaka-epektibo. Bago tayo magtapos, may isang tanong na madalas itanong ng marami. Bakit nga ba itinuturing na maswerte ang dahon ng laurel o bay leaves? Ayon sa mga lumang paniniwala at tradisyon sa iba't ibang kultura, ang dahon ng laurel ay matagal ng simbolo ng tagumpay, proteksyon at kasaganaan. Noong sinaunang panahon pa, ang mga hari, mandirigma at mga nagwawagi sa labanan ay pinuputungan ng korona ng gawa sa dahon na laurel bilang simbolo ng kanilang tagumpay at karangalan. Dahil dito, unti-unting nagiging paniniwala ng maraming tao na ang dahon ng laurel ay nagtataglay ng enerhiya ng tagumpay at magandang kapalaran. Sa ilang paniniwala naman sa Feng Shui at spiritual practices,
Ang bay leaves ay pinaniniwalaang may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya at palitan ito ng positibong enerhiya. Kaya kapag inilagay mo ang dahon ng laurel sa iyong pitaka, sinasabing para itong maliit na anting-anting ng kasaganaan na nag-aanyaya ng pera at swerte na pumasok sa iyong buhay. May iba pang nagsasabi na ang natural na aroma ng dahon ng laurel ay may dalang enerhiya na nakakaakit ng oportunidad at magandang kapalaran. Kaya naman hanggang ngayon, maraming tao ang patuloy na gumagamit ng dahon ng laurel sa mga simpleng ritual ng kasaganaan. Isang maliit na dahon lamang, ngunit sa paniniwala ng marami, ito ay may dalang malaking enerhiya ng swerte. Kaya ngayong alam mo na ang mga simpleng ritual na ito, tandaan ang petsa, April 2, 2026 or Abril 2, 2026, ang full moon ng buwan ng Abril. Sa gabing iyon, subukan mong gawin ang ritual na ito. 3 dahon lamang ng bay leaves sa iyong pitaka. Isang simpleng gawain na sinasabing nagbubukas ng pintuan ng swerte at kasaganaan. Malay mo, ito na ang maging simula ng bagong daloy ng magandang kapalaran sa iyong buhay. At tandaan, ang swerte ay dumadating sa mga taong naniniwala, nagsisikap at marunong maghintay ng tamang panahon. Hanggang dito na lamang mga ka-Clover. At kung nais ninyo ng mas marami pang kwento tungkol sa Feng Shui, swerte at mga misteryong paniniwala, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil sa susunod nating kwento, may ibabahagi akong isang bagay na sinasabing huwag na huwag mong ilalagay sa iyong pitaka kung ayaw mong mauubos ang pera mo. Hanggang sa muli!